This is not an antibiotic. Na live na to, Facebook daw. Right now in Capital Care Pharmacy, Landers. Ito, pag-usapan lang natin ng slide, itong currently trending video about sa isang entitled customer and si ethical pharmacist. So, konting summary lang about dun sa video, no? So, this took place in Cebu, particularly sa Capital Care Pharmacy sa loob ng Landers. So, si ate, she was taking a video of the pharmacist and their transaction. She was trying to purchase Aprovel, generic name Irbesartan, an anti-hypertensive medication or yung gamot na pampababa ng blood pressure or presyon. So, yung dosage na binibili niya is 150 mg. So, apparently, si pharmacist ayaw niyang pagbilan itong si customer. Kasi, si Aprovel nga naman ay isang prescription medicine. So, para sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong dalawang klase ng gamot. Una, yung prescription medicine at saka yung OTC or over-the-counter medicines. So, ano nga ba yung pinagkaiba nila? So, mainly, the only difference is yung presence ng reseta or prescription. Obviously, yung prescription meds, mabibili mo lang siya kapag may reseta ka na in-issue ng iyong license na doktor. And sa kabilang banda, yung mga OTC or over-the-counter medicines, pwede mo silang bilhin kahit wala kang reseta. So, paano mo malalaman kung ang isang gamot ay prescription or OTC? Madali lang yan. Bawat gamot, meron niyang label. Meron niyang box. So, sa box na yon, if may makita ka na sign na RX, ibig sabihin, kailangan ng reseta bago mo mabili. So, kapag walang RX na symbol na nakalagay sa label or sa box, ibig sabihin, OTC med siya. Pwede mo siyang mabili kahit wala kang reseta. Pero ano nga ba kasi yung RX? So, para sa mga hindi nakakaalam, ang meaning po ng RX symbol is prescription. Diba? So, sa box pa lang, malalaman mo na agad. Bakit ba kasi kailangan pa ng reseta yan? Simple lang, diba? Patient safety. Ang mga gamot po na may label na RX, ibig sabihin nun, may potential sila na makapinsala sa iyong kalusugan kapag ginagamit or iniinom ng walang supervision ng doktor. So, dito napapasok yung term na hate ng mga medical professionals. Ito yung term na self-medication. Ito yung mga situations na, yung kaibigan ko, ito yung ginagamit na pampababa ng dugo. Sige, ito na nga rin yung maitry. O kaya, ito na yung iniinom ko dati pa eh. Tapos, wala naman siyang dalang reseta. Hindi lang po sila basta-basta naglalagay lang ng RX na symbol sa kahit anong gamot. Para makagawa ng gamot, napakaraming proseso at napakahabang panahon ang ginugugol para mailabas sa merkado at magamit ng tao yung mga gamot na yan. And yung paglalagay ng RX, hindi lang siya basta-basta sa kung anong klase lang siya ng gamot. So, hindi lang dahil anti-hypertensive siya, dahil anti-cancer med siya, dahil antibiotics yan. Hindi lang yun yung pamantayan para maging prescription medicine ang isang gamot. So, nakadepende din po sa dosage ng gamot. So, for example, yung pinaka-common na lang na gamot, no? Si mefenamic acid. So, si mefenamic acid, meron yan dalawang dosage. Meron tayong 250 and 500. So, yung 250, mabibili mo siya OTC sa pharmacy. Kahit wala kang reseta, makakabili ka ng mefenamic acid as long as 250 mg lang siya. Kapag naging 500 mg na siya, ayun, automatic prescription meds na siya. So, okay, balik na tayo sa video. So, yung product na binibili ni ate, ito, Aprovel, Irbesartan 150 mg. So, kitang-kita naman natin na merong RX doon sa box, 'di ba? Ibig sabihin, kailangan ng reseta, 'di ba? Napakasimple lang. So, si pharmacist, pinanindigan lang po niya yung trabaho niya. Kasi nga naman, 'di ba, lisensya niya yung nakasalalay. Pero ito na nga kasi yun. Ano ang sagot sa scenario na to? Ibaba na kasi natin yung batas. Opo, nasa batas po ng Pilipinas ang sagot sa pinoproblema nating lahat dito sa video na to. Under the Republic Act number 10918, commonly known as Philippine Pharmacy Act, nakasaad po sa Rule 4 under Section 6.A, prescription medicines shall be dispensed only with a valid prescription of a physician, dentist, or veterinarian. Kasi diba sa video, in-state din ni Sir Pharmacist yun, na under the rules of the Philippines nga daw, bawal nga daw mag-dispense ng prescription medicine kapag walang reseta. So, in-state niya yun dun sa video. Doon pa lang dapat natahimik na si Madam. Pero, di naman siya pinansin ni Madam kasi busy siya kaka-vlog. So, para sa akin, saludo tayo para kay Sir Pharmacist. Kasi pinanindigan niya yung profession niya eh. Kahit under pressure na siya. Kasi naka-video siya and all.
di pa rin siya bumigay. Sad lang sa part ni Madam kasi nakita ko under the comment section ata, pinagmalaki niya na nakabili siya sa ibang pharmacy. Which is hindi ko nababanggitin kung anong pharmacy yun, basta malalaking kumpanya sila. Nakabili daw siya kahit walang reseta. Yes, masakit man. Pero yung ganitong senaryo kasi, normal na siya dito sa Pilipinas. So as in, sobrang hirap na niyang baguhin. Kasi parang naiipit yung mga staff between sa obligation ng profession and yun sa sales. Kasi nga naman, pag hindi mo pinagbilan, wala kang benta. So lalo na sa mga pharmacy na sales-based, yung pressure na kailangan mong umabot ng quota. To the point na kahit antibiotic yan, sige pagbibilan mo kasi kailangan kong kumota. Anyways, another big issue yan. And ayun, before I end this video, let me make sure lang kung ano-ano yung mga natutunan natin. And ano yung mga pwede natin gawin to prevent these kinds of situations from happening again. Since we cannot avoid engaging with selfish people, let us set a clear boundary na lang. Maging kalmado and firm tayo, especially if there's a law supporting our backs. But still, be sure to treat the customers with respect pa rin. Kasi especially if sa ganitong mga scenario na videohan ka pa and ipopost ka pa sa SOCMED, I think in the end, there are people na makakakita kung sino ba talaga yung kahiya-hiya. So personally, di ba parang medyo cringe lang pag nakakita ka sa SOCMED ng mga tao na nagpo-post ng video when things doesn't go in their way. Like, you are already bullying the subject of your video and yung proud ka pa. Tapos hindi mo alam, ikaw pa pala yung mali. Diba? I mean, in the end, it says something about your personality. Next is in behalf of us pharmacists and other related medical allied fields, we are asking a little bit of help from our licensed doctors to educate yung mga pasyente nila. Kasi dito sa Pilipinas, nakaugalian na ng mga Pilipino na sa doktor lang sila maniniwala. So, parang kami yung nagiging kontrabida sa tuwing hindi sila nakakabili ng gamot na gusto nilang bilhin. Let us practice po yung interprofessional collaboration. So, we can work together naman to deliver the best possible patient care. And who knows, di ba? One day, baka magbunga itong pagtutulungan natin para iangat yung healthcare system dito sa Pilipinas. So, yun lang naman yung take ko doon sa naging viral na video. I hope may natutunan po tayong lahat. That's all. Thank you. Bye!